between TNC and Omega. Expanding Rivers po ulit ang ating mapa para sa game number 2 at nakalamang na nga ng isang panalong Omega matapos ang kanilang comeback victory sa game number 1. Oh, ang tagal din ang tiniis nila doon. Matagal-tagal din, parang kalahati. After 5 minutes yun di ba? Nung unti-unti silang nakabawi. Yes, correct. Kita ng ginawa dito ng TNC. Nagtago sila. Pagdating ng minion, doon sila nagpakita doon sa mga minions para hindi makakuha ng extra gold itong si Super Yoshi. What a nice adjustment mula sa TNC. At yung ginawa rin kasi dito ni Super Yoshi, nag-risk siya na nandun sa orange buff magsa-start itong Lancelot, but unfortunately wasn't the case. Alam naman natin, purple ang usual na start para sa mga Lancelot. So far, no, mukhang naghahanapan lang talaga ng mga barya at pera ang ating mga roamers. So, saktong sakitan lamang dito sa mid lane. But so far, mukhang farm muna talaga ang kanilang mga call. Oo, may mga... Ito yung maganda ka pag naka-Valentina ka, no? Medyo agresibo ka at abusado ka dun sa mga pokes na meron ka. Ito ganda nung ginawa kanina, no? Pwede natin gayahin sa RG yun, ay. Magpakita ka muna sa minion para hindi nga naman makakuha ng extra gold. Kasi kapag yung roam nakakita sa'yo, may gold siya di ba? Oo, tama yan. Ganda nun, Not easy to do, though. Not easy to do, pero at least subukan nyo. Para naman hindi... 60 gold din yun eh. Oo nga. Imaginein mo para mong binigyan ng 1/4 na kill. O yan na, wait lang kill ata. Kaya lang kasi naghati-hati Naging 116 at naging 180 dun si Trimar. Ngayon naman, si Chakdu nandito na rin sa may bandang das. Actually, nakita na rin sila dito. Nagkakita na rin yung pares sa roamer. Pero ito na naman, balik na naman sa gitna ang ikot. Mukhang magko-converge na naman sa mid lane. Sakto magkakapagong Chakdu, low HP. Okay, ang baba ng buhay niya dun Zaida with the Phantom Execution. Pero kailangang umatras. Ito yung madaya sa isang Khalid. Isang quick Sangard lang. Ready to fight uli. At ayan na nga, tatakbuhin na ng Kari pare. Maglalangoy na sa ating Expanded Rivers. Half HP, hahawakan agad ni Ryzen ang turtle na ito. Okay. Delay po. Iipi din ata, pero Fended Urshak mula dito kay Lancy. Hawak ni Haji. Yung Tectonic Charge, pero si Zaida nakuha ng unang pagong. Umamaalam din naman dito si Ryzen. Same with Jack. Pero andito na si Benny. Sasama na rin doon sa party. Atras muna si James. Sapat ba yung kanyang kakayahan dito para makaligtas? Pinalikan pa ni Zaida. Pero rin si Haji. Tatakas muli itong si Zaida. Grabe yung mga dash. What a move coming out from Zaida. Ginamit yung minions na may top lane. But even worse, para sa Omega, sobrang disastrous ng fight na yun. Ang pinaka-saving grace na lang, nakakuha ng kill si Netsky, pero roamer lang yun na kanya napatayan. Oh no! In fact, naiwan pa siya dito. Purify saves him a bit. Woo! Na 10 bits pa, pero andito yung ultimate mula kay Super Yoshi. Sapat backbreaker ay nagamit. Medyo naligaw din si Super Yoshi. Hahabol din si Chuck. Kaya lang, magpapakita lamang talaga. Ito lang ang goal dito ni Super Yoshi. Kalma muna. Kalma pa rin. 1,000 lang naman ang lamang ng side ng TNC Pro Team. Pero mukhang kakapal pa ito dahil makakuha ng plato dito si Benny At Cutie. yung XP gap, yung mas malaking problema dito. Especially in the early game na as a Fredrin, gusto mo na kuha mo yung mga objectives. Wait lang, parang ang objective ata nila ay walang iba kundi dito si Lancy. At napakaganda ng mga napagbawi kasi itong si James ang nakakuha noon. Kaya lang si Chakno ay kailangan ding matras. Ito na yung pang-agresibo na kilala natin kapag Fredrin. Teka lang may hawak na Tectonic Charge si Haji. Pero mukhang matagal pa naman ang kanyang paghahawak sa ulti na to dahil 30 segundos pa bago lumabas ang pangalawang pagong ng larong ito. Hindi na lumaki ang gold lead na hawak ng TNC. In fact, lumiit pa nga ito under 1,000 right now. At ang call dito para sa Omega Wood, sa tingin mo ba, kailangan nilang pumalag sa pangalawang pagong? Hindi naman. Well, for Omega, oo. For TNC, hindi kailangan. Pero tingin ko, napakalaki ng advantage masyado ng TNC dito in the early game. Hindi man natin nakikitang reflective siya dun sa may gold. Yung XP talaga Zaida is level 7 ngayon. Habang itong si Ryzen is still one-third away pa dun sa kanyang next na level. At ngayon si Zaida level 8 na. Stun retry na lang para sa Omega to. Ay, nadadge. Uy! Tectonic Charge mula kay Haji. Federation man para may sagot. Para dito kay Lancy, si Chakno isasama na rin. Yung pagong lang naging target pero makukuha pa. Kamuntikan pa para dito kay Zaida. Retribution secured mula kay Ryzen. Atras mula dito ang magiging call. Pero sabi, hindi! Lalaban tayo with that combo mula dito kay Chuck. Pero lalayo na muna ang Smart Omega. May harang din na nailatag. At si Ryzen ngayon ay lalayo na rin at ang buko na ng Smart Omega. Walang iyamin. Langoy Habang yan lumalangoy, nag-aaway pa rin. Kanina pa nangyayari ang teamfight na to at mukhang may babagsak pang isa.
mawawala at si Super Yoshi na ata ang isusunod nila. Purify na gamit din ni Netsky at makakaligtas siya with that blazing duet and BMI. At least kahit papano, hindi nabigyan itong gold laner na to. Impact ni Kari dun. Dami nangyari, pre. But by the way, itong si Trimar, ang ganda nung pag-sanib niya dun kay Ryzen. 0-2 na ngayon yung Frederick na side ng Omega. The turtle fight mula sa Omega na sana napakaganda na, but they will lose so much because of that river fight. Expanding rivers. Eh, nakikita na natin yung disadvantage kapag nag-focus ka sa pag-farm. Ibang klase din no? Biruin mo sa buong time na sinusubukan nilang pumunta sa gold lane ay nagbabangayan sa loob ng river ang dalawang kupunan. And this is really interesting to see dahil last time naman hindi tayo nakakita ng mga nagsusuntukan sa river habang nagro-rotate. Okay, talagang ikot lang ng ikot eh. O ayan may CD tayo dyan may kunin nyo yung code na yan. Di ba? Pwede nyo kunin yan. Oo, paunahan na lang yan guys. Hindi nga namin alam na may lalabas na ganyan kasi baka kami yung mag-claim. Oo. Kailangan itago sa amin. Mabilis pa naman ito si Burrito. Nako, Mga ganyan. kung pindutan lang ang pag-uusapan kay uhumi ako dyan. Nakita ko kagabi. Malamig Benedetta ko ngayon pare. Malamig ang aking bene. Pero Ayan. ito na. Lalaban na ata sa may banda. Super Yoshi makakatakas naman. Pero ito na ang huling pagong kung saan lalabas na ito ng 5 segundo at hawak ng TNC Pro Team ang kanilang orange side. Pero mas kontrolado ng Omega ang turtle pit na ito. Palitan ng ultimates. Nangyari doon between the roamers. Defensive para kay Super Yoshi. That means Omega, they're willing to fight. May ulti rin dito si Haji. Pwede niyang gamitin ulit katulad ng turtle fight kanina. Stun retribution could be an option pero bigla na lang sobrang taas ng level nitong si Zaida. Okay, si Yoshi paikot-ikot lang. Inaantay lang niya yung cooldown ng kanyang ikot Blazing Sandor. Razor. Pero si Ryzen nasaan iba Aray nakakagay. ko! Phantom execution! At may execute na talaga ng tuluyan itong si Ryzen. Ngayon naman sa may madali ko si Benny Cute ay namaalam din. Pare sa damage dealer lang nawala both parties. Pero sabi ni Chuck Mamba, pwede pa ata tayo kumuha ng isa. Atras muna si James. Ngayon Turtle, ang pupuntahan dito ni Zaida. Super Yoshi, naku, baba ng buhay. Down to 20 or 30%. May ulti na Pero may ulti na siya. Pwede silang lumaban dito at hindi na nga makakapalag pa ang Smart Omega at makukuha nito ng TNC. Oh, that's the second turtle secured for TNC Pro Team. At mukhang rotate agad sa taas ang call Bilis. ng TNC. Omega ay makakadepensa naman ng bagya pero dahil sa napakabilis na pag-rotate ng TNC, makakadepensa pa sila. And speaking of napakabilis, grabe naman tong XPM ng ating Lancelot. Level 13 as of this moment, ang pinakamalapit sa kanya ay level 10, which is si Netsky. Grabe, no? Ayan na. Naku, nakasanib na rin itong si Trimar. Masyado malalim. At kailangan niyang umatras at umalis. Zaida ngayon, hinahabol ni Ryzen. Meron taunt nagagamitin pero naiwasan. At hindi na ikasay yung Phantom Execution. Sabi ni Ryzen, sige, subukan niya natin. Zaida ngayon, hinahabol itong si Ryzen. Nagkapalit ata. Pero na-dodge yung Appraiser Sprat. Kaya lang, Densky, naisagot na rin with the Blazing Duet. No way! Pero Blazing Sonor, kaya lang mamamatay din siya. Sa kamay ni Super Yoshi, pwede na siya mula kay Nancy. And andun yung Tectonic Charge. Buhay para si Super Yoshi with that flicker. Ang dami mga nangyari doon. Kaya lang, ang mabibigyan ata dito mo nang iba ko si Benny Cutie. Talagang namaalam ang bagyo sa naging senaryo na yon. Layo muna ang Smart Omega at ang CNC at bumaba na rin sa 50 ang kalamangan nila. Ako, burado, sarado ang lamang ng TNC. Equalize ang ating ball game, Papi. And the worst part, yung course ng TNC ang napatumba. Si Zaida nag-overextended sa Omega, trying to outplay members of Omega. Pero sabi nga nila, walang malakas sa marami. At chain mula dun sa Omega ay hindi ganun kadali. Pero you can only have so much dashes as the Lancelot. At napanish siya nga dun. Dahil din yung TNC gumo dun sa isang play dun kay Super Yoshi with Chakno, ang nangyari, naiwan sa likuran si Benny Cutie mag-isang wala magpipil para sa kanya. Kaya naman yung Omega nakahanap pa ng pitas. And now Omega back in the lead just like in game number 1. 5 minutes nag-struggle. Now back in the game. Tiis pogi jutsu talaga para sa Omega. Kung katulad lamang ng Game 1 ang usapan, isa sa mga naging pagkakamali ng TNC Pro Team ay around the Lord areas. Lagi silang napipitasan ng isa bago magsimula ang Lord at mukhang mas maingat naman ang pwesto ng TNC before this Lord starts. In terms of vision, men, parang nilalaro talaga ng mga teams ngayon yung pagpapakita sa mapa. Ito na, no? Sinasamantala na ni Nexy yung kalamangan ng isang Claude pagdating sa mobility. Dahil nga, isang clear lang, o palamangin mo lang yung wave mo, BMI out, pwede ka na uling sumama.
Pero matagal-tagal ang magiging hatakan dito sa Expanding River at dito sa Lord na ngayon ay sisimula na, Letrimar. Yeah. At ayan, wait na, Jackdo! Oy, wait lang. Si May Jack charge Mamba yun. ay nagamit yung kanyang Tectonic Charge. So, ultimate kagad ay na-burn. Alam ito ng Smart Omega. Hinahanap ni Super Yoshi kung nasa si Jack. Nung ngayon, nag-replenish na siya ng kanyang buhay. At reset muli. Yeah. By the way, nakita yung automatic na galaw doon ni Netsky. Nag-clear agad siya sa top. Actually, nag-set up siya ng slow push doon sa may top lane. Oop. Yoshi scouting. Masakit. Aray ko po yung mga normal hit dito ni Netsky sa may BMI. Nakaligtas siya. Isang shuriken lang ang tumama na manggagaling dito sa bagyo. Pero tatlong miyembro na sa Smart Omega ang nakaantabay sa taas. Mukhang may laban pa nga dito sa may bandang gitna. Phantom Execution ay napato na rin. Mukhang nandyan na rin ang Thorn Throws. Pero ang dami na pumapasok! So yan ang Tectonic Charge. Belly Cutie napatay para dito kay Haji. Ngayon, Super Yoshi, paano siya makakatakas? Kaya niya bang umalis dito? Flicker ay na-burn na rin. Pero 4v5 ang magiging aksyon. Nakita na si James. Atras muna siya dito. Habang si Zaida ay hahawakan yung kanyang purple buff. Pwede simulan ng Smart Omega yung Lord, ha? Oo, saktong-sakto. Wala si Benny Cutie para dito sa TNC Pro Team. At kitang-kita kung nasaan si Zaida. Protektado man ang TNC Pro Team. Mukhang makakapasok pa rin naman doon sa may bandang Lord push. 3/4 ang HP dito ni Zaida. At kalahati naman para sa Lord. Nagbibigay ng vision si Jackdo. Here comes a concealed play. Sino sa likod? Naku, patay ata Uy! si Lance. Abutan Ayun! ba? Super Yoshi with a kill. Pero Haji! yung Lord ay buhay pa rin. 11k ang natitirang HP. Yan na si Zaida. James pasok na rin. Habang sa may bandang likuran ay nangyari na. Si Julian Zaida! Ang makakakuha ng Lord. Pasok muli with the Phantom Execution. Trimmer, napakatibay talaga. Kaya lang matibay sa marami. 5 miyembro ang pumupog sa kanya doon. Pero sabi ni Zaida, sige, kuha pa kaya tayo ng isa. Tatakas Wait. na muna siya dito. At napasticker na rin. Grabe. Uy, hindi pa Wait. tapos. Hindi pa tapos si Zaida dito. Babalik na Phantom niya bata. Execution. Phantom Execution. Sa recall. Sinayawan, tinahi, at inagawa ng Lord. Zaida with a crucial play. Zaida did have the level advantage nung time na yun. Kaya yung Omega talagang hero yung mas magandang target para sa kanila. In fact, Omega wanted to reset the Lord. Kaya nga lang yung TNC nag-force na rin ng Airs Lord. They had to sacrifice si Lancy. Pero may ultimate at flicker kasi si Chuck noong mga moments na yun. Kaya nasa disadvantage talaga yung Omega sa pagkuha ng Lord. Buti na lang din talaga nakakuha pa ng kills dito yung Omega. But this is scary. Hindi pwedeng maulit yun para sa Omega. They don't have a good late game para mag-last sa ganung scenario. At so far ngayon, si Zaida talaga nag-iinit na. Mukhang may laban pa nga dito sa may bandang purple area. Tuloy pa rin ang Lord push para dito sa TNC Pro Team. Hahawakan ito ng bagya at si Trimar ay papasok na rin. Dinelay na. Aray ko, kalahati ka agad si Trimar. Pero kailangang umatras. Lord ay na-delay ng bahagya dito ng TNC. Pero mabilisan lang naman tutunawin dito ni Netsky. At pagtutulong-tulungan na yung Lord. Kaya Super Yoshi nakaabang. Kailangan niya ring lumayo dito. Pero masakit na yung damage mula kay Zaida and Lancy. Pero nakantabay din naman ang bagong barangay. Hindi naman nata nila hahayaan na mawawalan sila ng inhibitor turret. That is still going to be the first Lord of the game. Makakadepensa dito ang Omega at hawak pa rin naman nila ang 1,000 kalamangan. We talked about the late game earlier, Wolf. Looking at our late game, lamang ba ang TNC dito? Yeah, I would say lamang ang TNC. Dahil nga doon sa kanila Lancelot at pati ng carry. And then the Farsa as well. Laki din talaga ng impact ng Drak at all stages of the game. And then of course, yung blue. Di pala yung si James dun pa. Oo, ganda ng ginawa ni James doon. And eto, hindi na-reset ng side ng Omega. Hinawakan nila Chakno at nila Zaida. Ayaw nang hawakan ni Ryzen eh. No, yun nga lang, wala talaga lugi siya sa levels. And Thornrose Retribution was enough. And Chakno, nandun pa para ma-stand din si Ryzen. Walang chance ang manalo si Ryzen sa laban na yun. Bukod sa lugi siya sa levels, na-stun pa siya ni Chakno with that tech charge. And I think that started as a 4v5 as well. Wala si Benny Cutie nung laban na yon dahil nga napitas siya bago magsimula yung Lord. Pero tumagala ang Lord Dance enough na makadating ang marksman ng TNC Pro Team. Pero may nagbabadyang laban dito sa mid lane. Omega pa rin ang may hawak ng kalamangan at sama-sama na silang naghahanap ng sunod nilang mabibiktima. 4-8 ang ating kill score at lalabas na muli ang pangalawang Lord ng larong ito. At nandiyan na nga muli ang ating expanding rivers. Kaya naman mabilis nating makikita na maglalakad patungo sa Lord Pit ang dalawang kupunan. Ayun na, paikot-ikot lamang sila dito ha. 3 more lang ang pinapakita nila dito sa mapa. Ayaw din magbigay ng vision ng Smart Omega dito. Kita nila si Zaida, hawak yung Lord. Same with Ryzen.
Parehas sa jungler ang umahawak ng Lord na to ah. Oo, mukhang lulutuin muna nila to. Zyda and Ryzen nagkakatingin na half HP on this Lord. Pwedeng i-burst ng TNC Pro Team with Benny Cutie. Pero mukhang maibitawan muna nila ng saglit. Matutot si Trimar. Zyda babalik with a puncture. At ito na ata, retry battle malala. Conceal ay gagamitin na. Ngayon nagamit na rin yung Bravest Fighter! Bye! Pero si Ryzen ang nagtagumpay! Atrasada magiging call din ng TNC. Pero sabi ni Jack, sige, laban tayo. Kaya lang, isusuko na muna nila itong magiging laban. Grabe yung retribution mula kay Ryzen ha. That was a true 50-50 wolf. Ganda na ginawa doon ni Ryzen. First kill, retry instead na ultra retry. Habang si Zyda, na pwede siyang mag-phantom execution. Usually, Thornrose retribution talaga yung mataas yung damage output doon sa may Lord fight at mas mataas yung chance na makakuha ng isang Lancelot. And to take note as well, level 15 si Ryzen. O, nagkasabay na rin sa levels. Pero ayun na nga, napaka-update na rin ni Netsky. Aray ko. Late game Claude is online. At nabaliktad na naman ng Omega ang larong ito. 3,000 na ang kanilang hawak. At may Lord na nagmamarcha doon sa may bandang itaas. Jack Nu has the flicker engage. May makikita pa tayong play mula sa Mamba. Si Zyda, umabante na. Ang tanong, kakayanin ba nila? Fedor Ursang, nabitawan na kagad ni Lancy. Kailangan ba ito si Netsky? Ngayon, yung Lord ay tutunawin at mababasag yung Torre sa may itaas. May malaking wave sa baba, Burrito ha. Mukhang may inaamba pa dito ang Omega Tech Charge. Naghahanap ng angulo dito si Chakdo pero hindi pa niya ibabato. May Ayaw. masasapian si Trimar pero maibabalik pa niya. Mukhang si James ay nandoon lamang kasama ang kanyang mga tropa at hindi naman nata babagsak ang labo-labo na ito. Tuloy lamang ang push para dito sa Omega pero mukhang madedepensahan ng TNC Pro Team ang mid lane and bottom lane. Nakikita natin na yung defense mula doon sa TNC was good enough. Isa lang inawalan sa kanilang inhibitor turrets. Unfortunately, nasa opposite side ng next Lord natin yan, which then favors Omega. Sa ngayon, ang talagang damage dealer para sa Omega is going to be Netsky. Hoy! Oy! Wait lang. Bigger, alam na nila na wala ng tech charge. Ngayon, lalaban na ata din sa Smart Omega sa Uy! si Netsky! Pero si Netsky, kailangan ba ito sino ni Zyla? Nabuhay pa rin siya with Oh, isang the HP. Pero dodge! pop yung immortality habang si Haji. Si- Tinititigan na din ni Zyla. Very cute, nakuha na rin ng kill. Tatayin na kagad si Zyla at makakatakas pa rin. Meron naman siya immortality dito. Ilalaban na ata nila. Ryzen na baba ng buhay. Pero nakasalib din. Oh, Itong no! si 3 more. And very That's cute it! and free lang. Ngayon si Netsky, kailangan matras! Lancy with that Predator Strike. Kumpleto pa ang Phoenix Army at maaari na nila tapusin ito. Napakatagal ng death timer. James! Para kay Super Yoshi pero si James pumasok na rin. Nagbaka sa kanila i-clear yung mga wave pero hindi Uy, natira isa. sasapat. 17 seconds para kay Haji at kukumpletuhin ng TNC para tapusin ang game number 2. And we are heading to a game 3. 1-1 ang ating pinakaunang serye para sa ating week.